Isang malaking hakbang para sa industriya ng sasakyan sa Pilipinas ang inanunsyo ng Mitsubishi Motors, dahil sa unang pagkakataon, planong gumawa mismo sa ating bansa ng Hybrid Electric Vehicle o HEV na maaaring magbukas ng bagong yugto para sa lokal na automotive manufacturing. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Hindi lang ito tungkol sa isang bagong modelo ng sasakyan, maaari rin itong mga hulugan ng mas maraming trabaho, mas malakas na local manufacturing industry, mas maraming oportunidad para sa Filipino workers at suppliers, at posibleng maging exporter pa ang Pilipinas ng hybrid vehicles. Noong April 2026, inanunsyo ng Mitsubishi Motors Corporation ang intensyon nitong lumahok sa Electric Vehicle Incentive Strategy o EVIS ng Philippine Government. Bilang bahagi nito, plano ng Mitsubishi Motors Philippines Corporation o MMPC na magsimula ng production ng isang bagong hybrid electric vehicle sa kanilang planta sa Santa Rosa, Laguna, bandang kalagitnaan ng 2028, subject pa rin sa approval ng kanilang aplikasyon sa EVIS. Mahalagang tandaan ang salitang hybrid, hindi ito simpleng fully electric vehicle na puro battery lamang. Ang hybrid electric vehicle ay gumagamit ng kombinasyon ng internal combustion engine at electric motor para mapatakbo ang sasakyan ng mas efficient kumpara sa conventional gasoline-powered vehicle. At para sa Pilipinas, malaking bagay ito dahil maaari itong magsilbing transition technology habang unti-unti nating tinatanggap ang mas electrified na uri ng transportation. Matagal nang may vehicle assembly sa Pilipinas, ang Mitsubishi Motors Philippines mismo ay may manufacturing facility sa Santa Rosa, Laguna. Sa kasalukuyan, kabilang sa mga locally produced models nito ang Mirage, Mirage G4, at L300, may production capacity ang planta na hanggang 50,000 units kada taon. Pero iba ang challenge kapag hybrid vehicle na ang pag-uusapan, kailangan ng bagong manufacturing processes, kailangan ng training, kailangan ng specialized equipment. At kailangan ding magkaroon ng mas developed na local supply chain para sa mga component na ginagamit ng electrified vehicles. Kaya ang planong ito ay hindi lamang simpleng pagdagdag ng isang bagong modelo sa production line, isa itong hakbang patungo sa higher value automotive manufacturing sa Pilipinas. At hindi lang Mitsubishi ang maaaring makinabang dito, ayon sa mga ulat, ang Mitsubishi ay may planong 7 billion pesos investment para sa local hybrid vehicle manufacturing program. Ang investment ay nakaugnay sa pagpapalawak at pag-upgrade ng manufacturing capabilities ng Santa Rosa plant. Kapag natuloy ito, posibleng magkaroon ng epekto sa maraming bahagi ng automotive ecosystem, halimbawa, mga parts suppliers, logistics companies, manufacturing workers, engineers, technicians, at iba pang businesses na konektado sa automotive industry. Hindi lang trabaho sa loob ng Mitsubishi plant ang maaaring maapektuhan. Kapag lumawak ang local supply chain, maaaring magkaroon din ng opportunities para sa Filipino companies na maging bahagi ng production ecosystem. At ito ang isa sa pinakamahalagang potential benefits ng local hybrid manufacturing. Ang Pilipinas ay maaaring hindi lamang gumawa ng hybrid vehicles para sa local market, maaari rin itong maging export hub. Ayon sa Department of Finance, tinitingnan din ng Mitsubishi ang posibilidad na mag-export ng products mula sa Laguna plant. Sinabi rin ni Finance Secretary Frederick Go na exciting ang posibilidad na maging exporter ang Pilipinas ng hybrid cars, at kung mangyayari ito, malaking development yun para sa Philippine automotive industry. Sa halip na puro imported vehicles ang pumapasok sa bansa,
maaari tayong gumawa ng advanced vehicles dito mismo. At kung competitive ang quality, cost at production capacity, maaari rin nating ipadala ang mga ito sa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi lang domestic demand ang magiging market, may potential na maging bahagi ang Pilipinas ng regional production network ng Mitsubishi. Sa ngayon, hindi pa opisyal na inanunsyo ng Mitsubishi ang eksaktong model na locally manufactured. Ang malinaw ay isang bagong HEV model ang target nilang i-produce sa Santa Rosa plant bandang kalagitnaan ng 2028. May mga Mitsubishi hybrid models na available o ipinakilala na sa iba't ibang markets, at ngayong 2026, inilunsad din sa Pilipinas ang current generation Outlander PHEV, na siyang unang introduction ng model na iyon sa ASEAN region. Ang Outlander PHEV launch ay hindi nangangahulugang iyon na ang magiging locally produced hybrid model, magkaiba ang imported vehicle launch at ang planong local manufacturing program. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng confidence ang Mitsubishi na mag-invest sa local electrification ay ang government support sa pamamagitan ng Electric Vehicle Incentive Strategy o EVIS. Layunin ng EVIS na hikayatin ang investment sa electric at electrified vehicle manufacturing sa Pilipinas. Dahil ang pag-convert ng isang conventional manufacturing facility para makagawa ng electrified vehicles ay hindi mura. Kapag nagsimula na ang local production, theoretically, mas magiging integrated ang supply chain at maaaring makatulong ito sa competitiveness ng locally produced models. Pero hindi ibig sabihin na automatic na magiging mura ang hybrid vehicles, marami pa ring factors ang makakaapekto sa presyo, gaya ng cost ng batteries, components, logistics, taxes, production volume at market demand. Gayunpaman, malaking advantage ang pagkakaroon ng local manufacturing capability, dahil habang lumalaki ang industry, mas maraming workers at engineers ang maaaring magkaroon ng experience sa electrified vehicle technology. At sa long term, maaaring makatulong ito sa pagdevelop ng local expertise. May concerns din tungkol sa battery technology at long-distance travel. Sa hybrid, mayroon kang electric motor at battery assistance, pero mayroon ka pa ring conventional engine, kaya para sa maraming consumers, maaari itong maging mas madaling transition. Ibig sabihin, step-by-step ang approach, hindi agad-agad na magiging malaking EV manufacturing hub ang Pilipinas. Sa kabuuan, ang planong hybrid vehicle production ng Mitsubishi sa Pilipinas ay higit pa sa isang bagong sasakyan, isa itong potential turning point para sa ating automotive industry. Kung matutuloy ang plano, pagsapit ng 2028, maaaring magsimula ang Pilipinas na gumawa mismo ng hybrid electric vehicle sa Santa Rosa, Laguna. Hindi pa natin alam kung anong eksaktong Mitsubishi model ang unang lalabas sa production line, hindi rin natin alam kung gaano karami ang magiging production nito kada taon,